Hi guys! After nga namin dun sa may Shilin Residence Park, dumiretso na kami dito sa may Shilin Night Market. Mga 4:30 ay tapos na kami dun sa may Shilin Residence Park. Tapos naglakad lang kami around 10 minutes lang din papunta dito sa may Shilin Night Market para isang lakaran na rin. Ang sarap nga lang maglakad ng ganito kasi ang lamig pa ng panahon. Tapos nakita nga namin yung toilet restaurant. Hindi ko pa natatry kumain dyan. Sabi nga niyang kain kami kaso ayoko. Para kasi hindi mo ma-enjoy yung pagkain doon at hindi ko din talaga sure kung bukas pa yung restaurant na yan. Sakto ngayon pasyal namin ni Yang kasi nung time na to ay wala masyadong tao kaya ang sarap maglakad talaga at payapang-payapa yung mundo mo dito. Kapag nasa Taiwan ka, pwedeng may hawak ka ng cellphone kahit naglalakad ka. Tapos kahit nakakwintas kang ginto, hindi ka kakabahan na may biglang hahablot. Dito nga pala kami magsisimulang mag-iikot sa kanto na to ng Shilin Night Market. Medyo sarado pa yung iba. Yeah, for here. At una nga naming minukbang etong shave ice nila na napakasarap talaga. Ang number 1 nila ay matcha and chocolate kasi hindi ako mahilig doon kaya Oreo na lang binili namin. Tapos may nakita nga kaming nagtitinda ng tanghulo. Tapos gusto ko siyang tikman kasi namimiss kong kumain ng strawberry. Sakto nga nilibre ako ni Yang neto. Thank you, Yang. 60 NT nga po pala yung isang stick niyan. Tingnan nyo naman, unang subo ko, sumama lahat. Pero ang sarap niya talaga. After namin kainin yung tanghulo na yun, ay nag-ikot-ikot kami kung ano pa bang pwede naming makain. At dito nga kami banda sa may temple. Tapos ang bango-bango dito, yung inihaw na puset. Kaya sabi namin ni Yang ay kakain kami neto. Kaya nag-stop kami dito kay Kuya. Nagtanong nga ako kung magkano ba. May number na binibigay. Magkano? 180. Nagantay nga lang kami ng around 7 minutes. Tapos eto na yung order namin. Sabi namin medyo maanghang yung nilagay. Ang sarap kamo. Tapos ayun na, usok pa nga. Ang sarap kainin habang mainit. Saktong-sakto lang din yung pagkakaluto ng puset. Hindi siya makuna. Tapos after nun ay maghahanap na kami ng pagbibilhan ng boots ni Yang para sa weya namin. At pang motor niya sa Pilipinas. At nakahanap na nga kami ng store na pagbibilhan ng boots ni Yang. Ayan na. Ay, wala siyang plaka. Ay, si Kuya. Saan? Ayan, 9002 yung pinaka-store. Nakabili na nga kami. Ang ganda ng boots na nabili ni Yang. Saktong-sakto talaga. After nga namin makabili, ay pumunta na rin kami dito ulit sa mga bilihan ng pagkain at magtitingin kami kung ano bang masarap kainin. At ito nga po yung nakita namin, mukhang masarap naman siya, kaya bumili kami at pumila dito kahit medyo madami din yung pila. Meron kayong choices kung puro cheese ba yung palaman or pwedeng kalahati, sausage and cheese. Ang pinili namin ni Yang ay parehas na double cheese. 60 NT nga po pala yung isang order ng cheese. Kaso sa una lang talaga nakaka-excite kainin yung paghaba lang. Tingnan nyo yung kumain kami. Pagod na kami nung time na to. Humanap na nga lang kami ng pagpupwestuhan namin at nakakapagod na talaga sa paa. At ayan nga, humahaba na siya pero nakakaumay din kainin. Mas better na mag-share na lang kayo kaysa tig-isa kayong bilhin. Depende din pag trip nyo talagang kainin yun. At eto na nga, paggabi na, pauwi na rin kami niya. Nagtitingin lang kami kung ano pa bang pwede naming mabiling pagkain. May uwi nga din po pala ako kay Jay. In-orderan ko din po siya ng inihaw na pusit at gusto niya din daw po yun. At yun na lang uulamin namin for dinner pag uwi ko. Diba ang takaw ko? Kaya ang taba-taba ko na eh. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow. Bye-bye!